Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everyone. Ayun nga, sa previous vlog ko guys, as in, nabwisit talaga ako doon kay Mayor Isko na parang pinapalabas niya na parang walang nangyayari sa atin dito at manatili na lang tayo sa Pilipinas. I mean, I get the point na merong mga tao na parang parang walang ipon dito sa Amerika, 'di ba? At yung kanilang inaasahang ipon na lang for like retirement is yung na lang, yung kanilang bahay na hinuhulog-hulugan, 'di ba? I get that point, lalo na yung mga taong kumuha ng bahay na pagkamahal-mahal. Pero dapat sana isipin din ng karamihan na hindi naman lahat, kahit naman siguro nasa Pinas ka, kung for example, ayan, pinupunasan ko lang pala yung kotse ko dito. Parang nililinis-linis ng onte. Kasi service ko to mamaya. Kasi ang service nito ay due na ngayon kasi yung sasakyan is due siya for oil change, ganyan-ganyan, every kapag nakaka 5,000 miles kayo. So, what ba nangyari yun? Nakakainis tong itong camera na to kasi nag-flip over siya. Ayan. Paano ba i-flip back? Active track. Ayan. Hindi talaga siya nagpi-flip over. Ayan. Naayos na. Kakaloka, no? Ayan. Ayun, hindi siya, itong sasakyan na to, every 5,000 miles, pinapa-oil change. So, umabot na siya ng, siguro mga nasa 9,500 na. Yung first na pina-oil change ko to, first na pumunta ako, mga 2,000 miles pa lang. Akala ko every 6 months to pinapa-oil change. Hindi pala. 'Di ba? Pag pag wala kang alam talaga sa sasakyan, no? So, every 5,000 miles pala siya pinapa-oil change. So, yung pinaka first oil change ko ay medyo napaaga. Hawakan na lang natin nga yung mic. Umabot siya ng 4,500 miles or 4,700. So, yung next na oil change is nasa 9,600. Ganyan. So, ayun. So, papa-oil change natin to ngayon. Tapos, papa-tire rotation din. Ay, kakaloka. Let's go na. 3 years na to. Hindi naman 3 years. Siguro mga 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. Ay, 1 year and 2 months. 2 year and 2 months. Pero wala pa tayong 10,000 miles. Diba? Ayan. Punas-punasan ko lang ng onte. Ayan. Tapos mamaya daan tayo sa car wash. Later na ako magpapa-car wash. Kasi yung appointment ko dapat 10:30 pero pina-reschedule ko siya kasi nagising ako mga 9:30 or 9:45. So, hindi na ako makakahabol. And nasa 20 minutes or 12 minutes drive pa yung aking layo from the dealership. Ayan. Pusin ko lang tong paglilinis ng sasakyan. And then, after that, ay mag-lunch siguro ako ng onte or magdadala na ako ng lunch. Siguro Ayan, hello guys. Mga shalak. Mga 1 o'clock na ngayon and papunta na ako sa aking dealership para ipa-maintenance itong car na to. Bakit ba naggaganito yung always? Ayan. Nakailan na kasi na-drop tong camera na to eh. Puisit. Shalak.
Ayan, papunta na tayo sa dealership guys. Magwa 1 o'clock na, magda-drive back papunta do'n. Nasa 12 to 15 minutes yung layo nun. Pero hopefully makarating tayo at least 10 minutes before our appointment time. Usually pinapapasok naman yung car sa mismong, anong tawag din? Basta yung pasukan, mga 15 minutes before the time. But let's see kung busy sila ngayon. Shalak! Ayan, sige na. Kasi dadaan pa tayo ng registration, sasabihin sa atin yung aayusin. Tapos sa maintenance na to, or sa regular check-up na to, titingnan din kung okay yung tire natin, yung brake pedal, anong brake pedal? Basta yun na yun, basta brake eme. Kung naka-green lahat, wala tayong ipapaayos. So, di ba? Pagdasal natin, no, na okay lahat ng system para hindi tayo gumastos. Pero anyway, no matter what happen naman, every paycheck, ang ginagawa ko guys, is nagsaset aside ako ng maunti-unting pera for car maintenance and car expenses, 'di ba? Every paycheck 'yon. So kasama na 'yon sa aking kasama na 'yon sa aking dine-direct deposit sa isa kong checking account for for car payment or mortgage, 'di ba? O siya, sige na, magda-drive muna ako, ayoko ma-late sa aking appointment. Shalak. Ayan, hello guys, nandito na tayo sa Mazda service. Shalak, sa aking dealership. Pak, 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 daming kotse ng Mazda ngayon na alangan. Nasa Mazda dealership tayo. But anyway, hopefully hindi to abutin ng matagal. Meron dalawang kotse na nasa unahan natin. Tingnan nyo guys. Pak, nandun na sa loob yung isa at yung isang to ay papasok na. Shalak! Ayan, hello guys. Kakatapos lang ng ng maintenance service. Okay naman, it's all in green light guys, as in lahat okay. Okay yung tire, okay yung battery, it's all in good condition lahat. So okay naman siya. Lumampas na ako ng 1 year, actually 2 years and 2 months na bago ako nagpa-oil change ulit. Yung pre-oil change lang is nasa mga 2 beses ata every 6 months for the first year. Kaso since hindi ko siya nagamit, kasi hindi ko naman siya nagagamit ng husto itong car na to, is na-late yung pag-achieve ko ng 10,000 miles. So, usually, every 6 months, nagpapa-oil change. Kaso since hindi nga masyadong gamit itong car na to, is umabot ako ng 2 years or 2 years and 2 months, 2 years and 3 months, ganyan, bago umabot ulit siya for the next oil change. Yung first oil change, pasok pa. Yung second, hindi na siya pasok on the first year na pre-oil change. Akala ko magbabayad na ako, yung oil change tsaka yung tire rotation, it usually costs you around $89, $85, or $90, somewhere around that. Siguro prepare na kayo ng mga $100, mga ganyan. So, for brand new car, pre lang yon for the first year. Pero, ang nangyari kasi, in-honor naman nila yung aking, Easy Care na brand new. So, hindi na nila ako pinagbayad maski lumagpas pa ng 1 year. So, they have, di na nila ako chinarge, in short. So, ang lang, may binayaran lang ako. Siguro mga nasa ata to. May binayaran lang ako para sa windshield ko kasi brake. Sira na pala siya. Alam nyo guys kung paano nasira ito. Kasi itong controller ng windshield ko is naka-auto parate. So, pag nagpapa-car wash ako, kung minsan nakalimutan ko siyang i-turn off yung auto. So, ang nangyari, nasira yung aking windshield, kaya gumastos patuloy ako. Pero yung ginamit kong pera is yung, alam nyo na, yung parang parati kong siniset aside. Nagsiset aside ako ng extra. Kunyari, yung aking mortgage is $270. Or $260, mga ganyan, every month, every paycheck ay
sinosobrahan ko yung dinedeposit ko sa paycheck ko. Like, sobra siya ng mga mga $50, ganyan. Dati nga, $100 pa ng sobra eh, kada paycheck. So, meron tayong extra para sa mga ekstrang gastusin gaya nito. O siya, sige na, magdadrive muna ako kasi inabot din ng 1 hour and 15 or 30 minutes yung pag-aantay ko. Akala ko nga may problema yung sasakyan eh. Pero it's all in good condition. O siya, sige na, magdadrive muna tayo. Shalak, kakauwi ko lang galing dealership. Yan, I'm so happy ngayon kasi finally and alhamdulillah, nakakaloka. Ay, nako, thankful talaga ako na meron pa pala akong coverage ng, yung oil change ko. Sayang din, nasa din yun, mga $80 to $90 din suppose yung babayaran ko. So, mga nasa rin yun, mga 4,000 to 5,000 pesos din yun. Sayang din yun kung hindi na-cover. Kasi, kasi, kapag bumili kayo ng bagong sasakyan, tulad ng nasabi ko kanina, meron kayong free oil change ng 2 beses for the first year. Every 6 months iyon. So, for the first 6 months and then after another 6 months, pwede. Free ang oil change. Ako, minsan pala ako nagpa-oil change, which is, nagawa ko nga yun after a year pa nga eh. After 1 year and something. 1 year, mga ganyan. After a year. Karamihan ng mga sasakyan dito, every year, umaandar ng mga 5,000 miles. O, diba? Average of siguro mga, ilan yun? Mga nasa 400 miles per day. Ganyan. Eh ako, hindi ganon. 5,000 miles, average ba? Di 5,000 miles every 6 months, mga ganyan. Basta yun, mga every 6 to 8 months. Pero ako kasi, hindi ako lumalabas ng out of states or kung ano man. Ang sasakyan ko is pambahay work lang. Tapos ang sabi ko, hindi ko naman siguro kasalanan na hindi ko na-achieve yung 10,000 miles na within the year or within siguro mga less than 2 years na more than 2 years ko yung second oil change ko. Kasi nga, hindi ko naman siya madalas ginagamit. Tapos sabi ng manager, sabi ko, so tinanggap ko na. Pumasok na ako sa lounge kasi meron silang lounge, merong coffee and everything doon. Tapos after nun, binalikan ako ng agent, sabi ng ganun, yung manager daw, i-honor yung aking Easy Care na hindi na daw ako pababayarin ng oil change. Sabi ko, ay, Diyos ko Lord, salamat naman. So yun, nakaligtas tayo ng oil change. Pero yung hindi nakaligtas ay ating, yung wiper ng sasakyan. Kasi nga, nasira yun. Actually, matagal ko nang nasira yun. Nung nagpapa-car wash pa lang ako, hindi ko na lang pinapalitan. Ayan. Nag-ano na ako ngayon, late lunch. I know, very, very late na. Kasi na ngayon 3:30 or 4 o'clock na. Super late. Kasi, late din kasi ako nag-breakfast kanina, mga 10 or 11 na. Ito yung lunch ko, guys. Talong, na favorite ko. Tapos, chicken. Tapos, isang toasted bread. Tapos, itong mayonnaise na to. Later ko lang to na-discover. Masarap pala siya na nilalagyan ng bagoong. Tapos, isasawsaw mo yung fried talong sa mayonnaise na may bagoong. Ang sarap, grabe, as in. Alam nyo ba guys, yung bagoong ko, dito ka lang yung nabili. Natatakot ako magdala ng mga foods from the Philippines. As in, sobra. Sabi nila, wala naman daw parang hindi naman daw mahigpit. Pero, shush ko Lord, parang natatakot pa rin ako. Let's see, after, siguro, pag-uuwi ako ng Pilipinas next year. Ngayon. Kain tayo, guys. After nito, mga 5, siguro, pupunta ako ng gym. Medyo umaraw-araw na, umokay na yung panahon. Alhamdulillah. At hindi na siya masyadong, hindi na siya masyadong makulimlim. Kanina nga parang umulan pa eh. Yan, 9 o'clock na guys dito. 9 o'clock. Ben, ba't ako nawawala sa time? 7 pa pala. 7 o'clock na. Pero hindi yung
Yung ating DJI. Yan, 7 o'clock na dito guys. And medyo maliwanag pa sa labas. Anong tawag dito? Pupunta lang ako ng gym. Sinalang ko lang yung mga labahin ko. And then after that, balik tayo after an hour. Siguro makakabalik ako by mga 8 or 8:30. Ayan, may nagtanong sa akin kung marunong na ba daw ako mag-drive dito pa lang sa doon pa lang sa Pinas or sa Saudi. Hindi po, hindi ako marunong mag-drive. Dito lang ako natuto. At nakwento ko naman po sa inyo that somewhere around siguro mga 2023 yon, nagkaroon pa ako ng aksidente because I rear-ended someone. I was about to turn right, and hindi naman sa reckless, siguro ay kulang pa talaga ako ng kaalaman nun. So, ako very impulsive pagdating sa pagdating sa pagdadrive at that time. So, ayun, nangyari. So, ang nangyari guys ay nakabangga ako. Tapos, very nerve-wracking yung nangyari sa akin actually kasi nakakatakot siya pala kapag nakabangga ka kasi may pupuntang mga police and everything. Buti yung nabangga ko or na rear-ended ko ay antong tawag na to, ay napakabait. So, it was taken care of by my insurance. Pati yung kotse ko, damage yung harapan. Hindi naman masyadong, yung unahang bumper lang yung na-damage. But, I was responsible for paying like $1,000 deductible. Kasi nga may deductible yung insurance ko. Buti na lang hindi masyadong mataas. So, $1,000 deductible. Ang repair actually had cost me around $4,000. Pero since $1,000 deductible lang ang binayaran ko and then everything after that is covered at 100%. So, $1,000 lang yung naging out of pocket ko. Tapos, after nun, since nung nabangga ako, umabot siguro ng mga 6 months kasi naka-fixed rate pa yung insurance ko at that time. Umabot ako ng 6 months. After nun, nung nag-renew na ako ng aking car insurance, as in, tumaas talaga yung car payment insurance ko. So, from 130 or 140, naging 180 siya. So, imagine that. $40 per month ang itinaas kaagad. So, sabi ko, grabe naman. Buti na lang, merong in-offer na parang device that will monitor my driving records and it will give me huge discount. So, ang naging total lang is 165 or mga ganyan or 170. Tapos kasama na yung renter's insurance ko at that time. So, naging maayos naman yung driving period ko. So, right now, bumaba na siya bumaba na siya ng husto kasi lagpas na yon ng 2 years. So, pag lagpas na siya ng 2 years, siguro ay wala nang epekto yon sa iyong driving record or insurance payment. So, hopefully magtuloy-tuloy ito or, magtuloy-tuloy at bumaba pa ng husto yung ating car insurance. Mapababa pa natin siya ng mga $50, $60, or $70 na lang per month. So, sa pagkuha pala guys ng car insurance, try to hindi lang mag-negotiate kasi sometimes hindi kayo pagbibigyan ng insurance sa gusto nyong rates. Try to haggle, try to mag-shopping kayo. Tumawag kayo, mag-search kayo online, magpa-quote kayo sa iba't ibang insurance company like Geico, Progressive, State Farm, lahat. Yang tatlong lang yan yung alam kong malaking company, State Farm, Geico, tsaka Progressive. So, ang unang naging car insurance ko ay Progressive. Progressive yung naging car insurance ko first kasi hindi ako ata ni-require ng Progressive na magkaroon ng ewan ko sa iba, pero yung State Farm kasi ni-require ako na parang hinanapan ako ng license
something or else mas mataas yung magiging babayaran ko. Initially, nung naka-temporary license ako, yun yung parang naging insurance ko, yung Progressives. Siguro mga nasa 200 or 180 ata yung insurance ko na yun. And then after that, nung nagkaroon ako ng permanent license, lumipat ako ng State Farm, ang naging insurance ko is around 150 or 140. Pero yun na nga, after kong mabangga, naging 180. Pero it was reduced by the device na connect ko ngayon sa aking kotse para ma-monitor yung aking progress or yung aking driving record sa stopping, braking, maneuvering, mga ganyan. So, na-lessen yung babayaran ko. So, instead of 180, naging 165 or 170 na lang, ganyan. Pero ngayon, sobrang baba na kasi nga, more than 2 years na rin yung happenings na yun sa aking buhay. It was really nerve-wracking. Umiyak ako pagka-uwi ko ng bahay kasi parang ayoko nang mag-drive, sabi kong ganun. Pero it didn't last for 1 or 2 days, ganyan. I was still able to like drive going back and forth papuntang grocery and work. 'Di ba? Hindi naman siya nagbigay ng trauma sa akin na hindi na ako magda-drive forever. No. In fact, right now, yung right turn tsaka left, pag nagte-turn ako, mas lalo akong naging maingat at naging mas listo yung mga mata ko pagdating sa side mirror, pagdating sa pagtingin sa mga unahan. So, I'm very thankful na nangyari yung ganong bagay na nagbigay sa akin ng magandang leksyon nang hindi ako napapahamak or hindi ako na-hospital. So, very, very thankful ako. Shalak, o siya